Una sa lahat, Nasanaway ko yung mga pamilya ko. Patong-patong sila. 6 po sila kasama yung aking asawa. Bali po yung aking panganay na babae, 7 taong gulang. Tapos yung aking pong bunso po ay 2 months na lang. labis ang hinagpis ng padre de pamilyang yan na namatayan ng asawa at mga anak dahil sa pagguho ng lupa sa Talisay, Batangas. Puspusan ang paghuhukay ng mga otoridad sa pag-asang may masasagip ang mga residente sa ilalim ng guho. Ang buong detalye, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito, Frontline Pilipinas Weekend. Bilang ng patay sa pananalasa ng bagyong Christine, umakyat na sa mahigit 80. Pangulong Bongbong Marcos binisita ang mga nasalanta sa Bicol Region. Dating Vice President Leni Robredo, eksklusibong nakapanayam ng News 5 tungkol sa sitwasyon sa Naga City. Isa pang bagyo, nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Supply ng gulay apektado dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Presyo posible raw tumaas. Senior citizen patay matapos masagasaan ng trailer truck sa Tondo, Maynila. Nations Girl Group na BINI magdodonate ng 1 milyong piso mula sa kanilang Biniverse concert para sa mga nasalanta ng bagyong Christine. At kauna-unahang fancon sa bansa ng K-pop sensation na Eunice nagpakilig sa Pinoy fans. Ikalawang araw na ng paghahanap sa 2 pang bata na pinaniniwala ang natabunan ng landslide sa Talisay, Batangas. Pero hindi pa rin sila matuntun ng mga rescuer. Ang isang residente nahukay mismo ang katawan ng kanyang misis at 5 anak. Live mula sa Talisay, Batangas. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, bukod dyan sa Talisay, saang bahagi pa ng Batangas may naitalang mga nasawi? Jester, ayon nga sa Batangas PDRMO ay umakyat na sa 50 yung nasawi sa buong probinsya. Pinakamarami nga yung naitala dito sa bayan ng Talisay na ang bilang tumungtong na sa 19 at meron na ring 10 sa Laurel, Batangas kung saan landslide din ang ikinasawi ng ating mga kapatid. Nakamasid lang si Reynaldo sa 6 na kabaong na ito sa punerarya. Dito niya idiniretso ang misis at 5 nilang anak matapos mahukay sa landslide area sa barangay Sampaloc sa Talisay, Batangas. Hinding-hindi raw malilimutan ni Reynaldo ang bagyong Christine na umubos sa kanyang pamilya. Hinuhukay namin, hindi namin masalba kaagad dahil sa patuloy na lumaragas yung bato, may kasamang tubig. Hindi matatawarang sakit ang naramdaman ni Reynaldo nang matagpuan niya ang kanyang pamilya. Nahukay ko yung mga pamilya ko. Patong-patong sila. 6 po sila kasama yung aking asawa. Bali po yung aking panganay na babae, 7 taong gulang. Tapos yung aking pong bunso po ay 2 months na lang. Hindi ko na po naisalba sila. Kundi nakita ko po sila mga basag-basag na po yung mukha nila. Sa covered court dinala ang mag-anak ni Reynaldo kasama ang 12 pang namatay upang mabigyan ng disenteng burol. Nananatili naman sa ground zero si Erwin, umaasang mahanap pa niya ang kanyang anak. Sana naman po ay makita na at katulad po niyan ay may dadating na naman bagyo baka po sakaling magagawa ng parang. Hanggang ngayon po hindi po namin tinitigilan hangga't di po namin nahanap po yung mga nawawala. Ang ilang residente naman tuloy sa paglilimas ng putik sa kanilang mga bahay. Dahil sa kawalan ng supply ng tubig, sa burak na rin naglilinis ng ilang gamit ang mag-asawang ito. Karamihan naman sa mga bahay, halos wasak ang mga gamit. Sa bayan naman ng Laurel, 10 na ang namatay dahil pa rin sa landslide. Ayon sa Batangas Disaster Office, ang malaking volume ng tubig ang naging dahilan ng landslide sa Laurel at Talisay. Pinasinungalingan din nila ang mga kumakalat na impormasyong may kaingin o pagpuputol ng puno sa lugar. Wala po mga nagpuputol ng puno doon. Ang alam ko po ay sapagkat dahil nang rumagasa ang tubig, lumaki ang tubig sa baba, ito namang nasa sa itaas ay napuno na rin ang tubig hanggang sa lumambot ang lupa.
Jester, kapapasok lang ng impormasyon mula sa Batangas PDRMO, yung isa doon sa 2 bata pa na pinaghahanap doon sa ground zero ng landslide area dito sa Talisay ay nakita na kani-kanina lamang at dadalhin na nga siya ngayon sa punerarya at once na maayos na yung mga labi ng bata ay dadalhin na rin doon sa covered court kung saan na nakahimlay rin binigyan ng madesenteng burol yung 18 pa na nakuha rin dito sa landslide area. Sa ngayon, Jester, gabi na naman, kinatatakutan ng ating mga kapatid na residente rito. Hindi na yung ulan, bagkus yung pagiging malambot pa rin ng lupa dito nga sa gilid nitong landslide ground zero. Jester. Iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Samantala, sumampa na po sa mahigit 80 ang napaulat na nasawi dahil sa bagyong Christine. Ayon po sa NDRRMC, karamihan sa reported casualties ay mula sa Calabarzon at Bicol. Nasa 66 naman ang bilang ng mga nasugatan habang 34 ang nawawala. Patuloy pang kinukumpirma ang mga numerong ito. Mahigit 4 na milyong tao po ang apektado ng bagyong Christine. Halos kalahating milyon naman ang kinailangang ilikas. Umabot sa mahigit 200 milyong piso ang pinsala sa infrastruktura at nasa 87 milyong piso naman sa agrikultura. Bukas ng umaga inaasahang mag-update muli ang NDRRMC. Sa Cagayan naman, nagsimula nang bumalik ang ilang bakwit sa kanilang mga bahay sa Tuguegarao City. Pero may mga bahay pa ring lubog sa baha hanggang ngayon. At live mula sa Tuguegarao City, Cagayan sa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, kamusta na ba ang lagay ng baharian? Nikki, unti-unti nang humuhupa ang baha dito sa Tuguegarao City, Cagayan. Sa katunayan, sa buong araw kalmado yung panahon, kaya naman yung ilan sa mga kapatid nating bakwit ay nagsimula ng umuwi sa kani-kanilang bahay. Abala na sa pag-aayos ng gamit ang pamilya ni Tatay Boyet. Lumikas sila matapos abutin ng baha ang kanilang bahay sa Barangay Centro 10 sa Tuguegarao City. Bakas pang iniwang marka ng tubig na umabot hanggang bewang. Kwento ni Tatay Boyet, mabilis tumaas ang tubig sa kanila dahil umapaw ang Cagayan River. Siyempre andun na rin yung trauma, takot at saka walang makain man pag ganitong baha. Maasa lang sa ayuda. Bagamat bahagyang bumaba ang tubig, may ilang mga bahay pa rin ang lubog sa baha. Kaya may mga gamit na nasa bubungan pa rin. May ilan namang sa kalsada na natutulog kasama ang kanilang mga sinalbang gamit. Gaya ni Tatay Nestor na nagtitiis muna sa kalsada, lalo't lubog pa rin sa baha ang kanilang bahay. Siya muna ang nagbantay sa kanilang mga gamit at bahay habang nasa evacuation center ang kanyang mga anak. Daing niya sa pamahalaan. Pamilya ko, doon. Ako lang. Pero maliban. Hirap talaga. So, dami ng binubuhat ko. Hirap. Ito sana, pampaayos na ito bahay. Para tumaas ng konti. Yun lang. Tulong lang, konting tulong. Sa datos ng Tuguegarao CDRRMO, as of 5 a.m. ngayong araw, aabot pa sa higit 3,000 ang nasa evacuation center. As of 10 a.m. naman, nasa 9.7 meters na ang level ng tubig sa Bunton Bridge. Ito ang Bunton Bridge, isa ito sa pinakamahabang tulay dito sa Luzon na kumokonekta sa mga bayan ng Cagayan at Apayao. Mahigpit yung monitoring dyan ng lokal na pamahalaan, lalo't kahapon nga umabot sa critical level na higit 11 meters above sea level yung tubig dito na posibleng ang magdulot ng mass flooding kapag umapaw yan. Mabuti na lang daw at mula kagabi hanggang ngayon, unti-unti nang bumababa yung level ng tubig. Nagpamahagi na rin ng relief packs ang DSWD sa mga apektadong residente. Pero aminado ang pamahalaan ng Tuguegarao na hindi sapat ang mga relief packs sa dami ng apektado. We are really in need of more. Kasi kung hindi pa naman nakakalisyon, everyday bibigyan namin sila. Papakainin mo talaga. Nikki, kabilang din sa panawagan ng mga apektadong residente ay yung mga gamot kontra sa leptospirosis at alipunga. Yan muna ang latest mula rito sa Tuguegarao City, Cagayan. Balik sa inyo dyan, Nikki. Maraming salamat, Elaine Fulgencio.
Nagpapatuloy ang rescue at relief operation sa iba't ibang lugar sa Camarines Sur. Bukod sa baha, pahirap din sa mga rescuer ang mga inanod na sasakyan na nakahambalang sa kalsada. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ilang araw matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine, ganito pa rin ang sitwasyon sa maraming munisipalidad sa Camarines Sur. Sa eksklusibong drone shots na nakalap ng News 5, makikita kung paano nagmistulang dagat ang ilang bahagi ng San Fernando at Milaor, ang dalawang munisipalidad malapit sa Naga. Hanggang ngayon, problema pa rin ang transportasyon. Ang mga sasakyang tinangay ng baha, nakahambalang pa rin sa gitna ng kalsada. Kaya ang mga rescuer, hirap na hirap makausad sa Naga. Ang mag-asawang senior citizen na ito sa San Fernando, isa sa mga unang na-rescue ng Red Cross. Kwento ng kanilang apo, lampas tao na raw ang baha sa kanilang bahay, kaya't nagbayanihan sila para makakuha ng responde. Nakantay kami ng rescue doon sa may tulay, hindi kakayahin. Matanda na sila eh. Kung ako kaya ko. Ang senior citizen rin na si Aling Zenaida, isa sa mga nai-rescue ng amphibian vessel kahapon. Kasama ang batang apo, 2 araw na raw silang stranded sa bus patungo sa Naga. Walang liguan, bis-bis lang. Kasi may bata. Malaki ang ilog. Sa boundary naman ng Naga at Milaor, bangka ang pangunahing sinasakyan ng mga residente. Pero dahil sa gastos, ang ibang galing Naga, mas minabuti ng maglakad na lang para lang makabiyahe. Doon sa nirescue namin, lampas tao pa eh, sa Kamaligan. Oh. So mahirap dumaan talaga? Oh, mahirap dumaan. Bakit? Bakit mahirap? Walang nagre-rescue eh. Yung mga rescue team palaging busy. Kaya nagsarili na lang kaming rescue eh. Ayon sa Philippine Red Cross, nasa 68,000 ang bilang ng mga pamilyang apektado. May katumbas yan na nasa 300,000 na katao. Patuloy raw ang pagdadagdag nila ng mga rescue equipment at mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain at gamot para sa mga binaha. Kasalukuyan na rin silang nagsasagawa ng operations para sa 32 pang ibang mga probinsya na naapektuhan ng bagyo. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Matapos po ang pananalasa ng Bagyong Christine, binabantayan naman ngayon ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa latest bulletin po ng Pag-asa, huling namataan ng bagyo, 1,825 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugsong papalo sa 80 kilometers per hour. Tinatahak ng bagyo ang kanluran, hilagang kanlurang direksyon at tinatayang papasok sa PAR mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Natatawaging Bagyong Leon. Ayon sa Pag-asa, posible itong lumakas sa typhoon category bukas o sa Lunes. Samantala, patuloy na lumalayo sa bansa ang Bagyong Christine pero posibleng bumalik ito sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, nilinaw ng Pag-asa na hindi ito maituturing na isang Fujiwara effect o ang binary interaction sa pagitan ng dalawang bagyo. Maliit din daw ang tsansang mag-landfall ulit ang Bagyong Christine sa bansa. So nakikita kasi natin ngayon, maliit yung ganun chance dahil medyo malayo yung ating bagyong paparating, which is yung magiging Leon, at itong nakalabas na si Christine na papunta sa may karagatan malapit sa may Vietnam. Sa gitna ng maulan na panahon, nasunog ang ilang paupahan sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nagngangalit na apoy ang gumising sa mga residente sa Cardi Street sa Barangay Tatalon, Quezon City kaninang madaling araw. Kwento lang nasunugan na si Mary Grace. Kasarapan ng tulog niya nang basagin ito ng malakas na pagsabog. Natutulog kami, tapos nagulat na lang kami mag-asawa, biglang may sumabog. Ngayon sumilip kami dun sa may kabilang side namin na bintana. Pagtingin ko na ganun, umaapoy na yung taas. Mabuti na nga lang daw at nagising sila dahil sa katabing bahay pala nagmula ang sunog. Agad silang lumabas sa kanilang bahay para lumikas. Pero ang asawa ni Mary Grace, bumalik pa raw para sana magsalba ng gamit. Wala kami nasalba kahit ano, yung anak ko lang binitbit ko kagad. Ang hirap kasi. Okay na sana mabaha, wag lang masunugan. Kasi nasunugan, lahat talaga, ubos talaga kami. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mag-aalas 2 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog. Tumagal na mahigit 1 oras bago ito naapula. Mabuti na lang at walang nasaktan sa sunog. Ilang paupahan ang naabo. 3 pamilya ang apektado.
Patuloy na inaalam ng mga bumbero ang sanhi ng sunog at halaga ng natupok na ari-arian. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Susunod, isa patay sa pagtaob ng bangka sa ilog sa Obando, Bulacan. Lola patay matapos masagasaan ng trailer truck sa Tondo, Maynila. At Nations Girl Group na Bini, may 1 milyong pisong tulong sa mga binagyo. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sa pool sa CCTV ang pagkahulog ng truck sa bangin sa Tanawan City, Batangas. Pahirapan ang pag-rescue sa sugatang driver at pahinante ng truck. Yan at iba pa sa report ni Brian Basa. Miyerkules ng tanghali sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine, nakunan sa CCTV ang pagdausdos ng 10-wheeler truck sa Talisay Tanawan Road sa Tanawan City, Batangas. Dumiretso ito papunta sa gutter ng kalsada. Tulong-tulong ang mga rescuer para sagipin ang driver at pahinante ng truck. Agad ding dinala sa ospital ang mga sugatang biktima. Dead on the spot ang isang 60 taong gulang na babae matapos pumailalim sa trailer truck sa Tondo, Maynila kahapon. Batay sa investigasyon, paliko na sana ang truck sa Raha Bago Street nang magulungan ang lola. Hindi raw napansin ng driver na tumatawid ang biktima sa kalsada. Tumagilid ang jeep na ito sa bahagi ng Marcos Highway sa Antipolo, Rizal kagabi. 8 ang sugatan sa aksidente na agad tinakbo sa pagamutan. Ayon sa ilang nakakita, mabilis di umano ang takbo ng jeep. Kwento naman ng kasamahan ng driver, may iniwasan daw ang jeep hanggang sa tuluyang tumagilid. Nagdulot ng pagbigat sa lagay ng trapiko ang aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nagsimula ng tumaas ang presyo ng ilang klase ng bulaklak bago mag-undas. Posible ring magmahal ang mga gulay dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sunod-sunod na ikinakarga sa mga truck na ito ang mga sako ng gulay sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa La Trinidad. Dito ibinabagsak ang mga gulay mula sa mga taniman sa probinsya bago dalhin sa mga palengke sa Metro Manila at iba pang mga lugar. Pero dahil sa epekto ng Bagyong Christine, nasa 70 hanggang 80 truck na lang ng gulay ang dumarating sa mga nakalipas na araw mula sa nooy 100 kada araw. Ang isang factor na tinitignan natin is yung road conditions. And then talaga pong hindi yung iba po hindi talaga nag-harvest pag sa typhoon and then nag-harvest na po sila pag maganda na yung panahon. Danas ng pahinanteng si Jerwin ang hirap ng pagbiyahe ng mga gulay. Kailangan 4x4. Maraming slide nung nagdaang Christine kasi kailangan alisin yung mga bato bago babiyahe. Dahil dyan, kumonte ang supply ngayon kaya asahan na raw na tataas ang presyo ng mga gulay. Siyempre, mataas na dito sa parang sentro niya, sa pinanggagalingan niya. Plus yung mga expenses pa nila, trackings, ganun. Kaya asahan nilang mataas talaga pagdating doon. Bagay na sinagundahan naman ng Department of Agriculture. Normally, pag may mga ganitong bagyo, nagkakaroon ng increase, mga 10 to 15%. Depende sa lawak yan, depende kung gaano kalaki. Hindi naman gaanong naapektuhan ng bagyo ang mga taniman ng mga bulaklak sa Barangay Bahong sa La Trinidad. Thanks God po kasi yun po talagang kinakabahan po kami actually kasi siyempre pag malakas ang hangin, mostly yung mga greenhouses natin, tapos sayang yung mga bulaklak natin. Pero nagmahal pa rin ang presyo ng ilang klase ng bulaklak dito. Itong mga radus na ito, ibinebenta ngayon sa 180 pesos kada bundle. Tumaas na raw yan at posibleng tumaas pa bago mag-November 1 dahil mataas ang demand. Kaya si Rosana umakyat pa sa Benguet mula Nueva Ecija para mamakyaw ng pambentang bulaklak. Pagka po habang papalapit po, tumataas po. Hindi lang araw kundi
minuto, ganon. Para naman po makamura kami, maibenta namin ng maganda, masulit yung pag-akyat. Inaasahang dadagsa ang mga mamimili ng bulaklak sa Benguet sa Lunes, 4 na araw bago ang undas. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa ibang balita, nalunod ang isang lalaki sa Bulacan matapos tumaob ang sinasakyan niyang bangka sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Pinagtulungan ng mga rescuer na iahon mula sa ilog ang lalaking ito sa Obando, Bulacan kahapon. Wala na siyang buhay at tila naninigas na ang katawan. Pinangalanan ng biktima bilang si Jerry Lacanya, isang mangingisda. Kasama niya ang 9 na iba pa nang tumaob ang kanilang bangka noong Huwebes. Ayon sa mga otoridad, nakatalon ang kanyang mga kasama at gumamit ng mga floating device. Nanatili sila kanya sa bangka dahil hindi ito umano marunong lumangoy. Matapos ang ilang oras, nasagip ang mga mangingisda bukod kay Lacanya. Ang kanyang live-in partner na si Arlene Joy, hindi makapaniwala sa sinapit ng biktima. Parang hindi ko po kaya. Okay lang po, pasensya na po. Nagpumilit daw ang kanyang asawa na lumayag para may pagkain ang kanyang pamilya. Kasi sabi ko naman sa iyo, huwag ka nang sumama, pumilit ka pa rin. Then ikaw nang inaasahan namin na tutulungan mo kami mag-ina. Wala nang tutulong sa amin, kundi ikaw na lang. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko. Sana po matuto po lahat ng mga mamamayan, lalo na po yung mga nasa coastal area, na kapag ganito pong may dumarating na kalamidad tulad ng bagyo, na sumunod po sa ating mga local government units. Nang sa gayon po, ang safety po nila ang aming pangunahing aim po na hindi po sila mapahamak. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Personal pong bumisita ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang lugar na hinagupit ng Bagyong Christine sa Bicol. At para sa update live mula sa Naga City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, nasaan na ang Pangulo at kamusta ang pagbisita niya dyan sa Naga? Andre Felix, ilang beses nabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos ang long-term solutions o pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa Kabikulan. Sinabi niya yan sa pagbisita niya kanina dito sa Camarines Sur na isa sa pinakamatinding napuruhan ng bagsik ng Bagyong Christine. Ang laki pala ng damage dito sa Albay. Napabuntong hininga na lang si Pangulong Bongbong Marcos ng personal na makita ang aktwal na lawak ng pinsala na iniwan ng Bagyong Christine sa Albay. Ang dami ng flood control na ginawa. Sa situation briefing sa Naga City Hall kanina, pinulong ni PBBM ang kanyang gabinete at mga lokal na opisyal ng Camarines Sur at Albay. Sa Naga pa lang, umabot na sa 1 bilyong piso ang pinsala ng bagyo sa infrastruktura ayon kay Mayor Nelson Legacion. Tingin ng Pangulo, epekto ng climate change ang nangyari sa Bicol. Kaya isa sa nakikita niyang solusyon ang pagbuhay ulit sa Bicol River Basin Development Program na unang proyekto noon ng kanyang ama pero tinigil noong 1986. Walang forecast na ganito eh. Ito, climate change talaga ito. This is all new. So we have to come up with also new solutions. Nanawagan naman ng tulong sa Pangulo si Albay Acting Governor Imelda Bongao kaugnay sa illegal quarrying sa probinsya. Isa raw ito sa mga posibleng dahilan kaya mas lumala ang pagbaha sa probinsya. Sabi nila okay lang ang quarrying basta nasa tamang lugar. So hindi ko alam kung nasa tamang lugar pa po ang nangyayaring quarrying sa... Which quarry is that? Patignan natin sa DNR. Yes, please, Mr. President. Ayon kay Bongao, record-breaking ang binuhos na ulan ng Bagyong Christine sa Albay sa loob lang ng 1 araw dahil katumbas na ito ng 2 buwang ulan. Kaya hindi nakakapagtaka na hanggang dibdib pa rin ang tubig sa maraming lugar sa Kabikulan. Kaya pahirapan pa rin ang paghatid ng tulong at pag-rescue sa mga binaha kahit 5 araw na mula nang manalasa ang bagyo. Gusto naman ng Pangulo na iprioridad ang pamamahagi ng ayuda sa mga residente hanggang makabalik sila
sila sa kani-kanilang mga tahanan. Ang mga wala namang babalikan, tutulungan daw ng pamahalaan na ma-relocate at mabigyan ng pabahay. Suma total, nasa 80 milyong piso ang financial assistance na inabot ng Pangulo sa Naga City at probinsya ng Albay. Bago ang situation briefing, unang bumisita si PBBM sa bayan ng Bula na halos lubog pa rin sa baha. Mula nga doon sa Bula ay diretso na si PBBM dito sa Naga City at yung mga bakwit na nasa Naga City Hall na pansamantalang ginawang evacuation center ang unang sumalubong sa Pangulo na bigyan ng tig 10,000 piso ang nasa 2 pamilyang nakikisilong muna doon. Andre Felix, balik sa iyo. Live mula sa Naga, maraming salamat Gio Robles at mag-iingat kayo dyan ha. Eksklusibo namang nakapanayam ng News 5 si dating Vice President Leni Robredo tungkol sa sitwasyon sa Naga City. Ayon kay Robredo, 8 barangay na lang ang binabantayan nila sa ngayon na lubog pa rin sa baha. Sa Lunes, posibleng simula na raw nila ang paglilinis. Tungkol naman sa nag-viral niyang larawan na nakalusong siya sa baha. Ayon sa dating bise, nagkataon lang daw na may nag-post nito pero anya hindi na raw ito bago sa kanilang mga Bicolano. Kahit naman daw mga pribadong individual, ganito rin ang antas ng pagtulong tuwing may kalamidad. Pero pag nakikita nila na yung leader nila nandyan, alam nila na government is working, kahit nga private citizen ako. Pero alam nila na help is coming, hindi sila kailangan na mangamba kasi yung tulong nandyan. Abangan ang kabuuang panayam ng News 5 kay Robredo sa Frontline Pilipinas sa Lunes. Halos 300 OFW ang nakauwi na rin mula sa matinding gulo sa Lebanon. Heto na ang pinakamalaking bilang ng mga umuwing OFW simula nitong nakaraang taon. Live mula sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, ilan lahat ang bilang ng mga nakauwing Pinoy sa batch na ito? Yes, Jester, no, lumapag nga ngayong hapon ang nasa halos 300 Pilipinong na-repatriate mula Lebanon dahil nga yan sa tensyon na patuloy na nangyayari sa Hezbollah at Israel. Kahapon, 70 Pilipino sa Lebanon, sakay sila ng chartered flight mula Beirut at nag-stop over sa Doha, Qatar. Dapat ay alas 7 ng umaga ang dating ng flight pero dahil umiwas pa sa ibang lugar na may kaguluhan at nag-refuel kaya pasado alas 3 ng hapon na dumating. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa 703 Pinoy na ang na-repatriate mula Lebanon simula noong October 2023. Makakatanggap ang mga OFW ng 75,000 mula sa DMW, 75,000 pesos mula Overseas Workers Welfare Administration at 20,000 pesos mula naman sa Department of Social Welfare and Development. Magbibigay naman ang Department of Health ng free medical consultation at psychological first aid. Tutulong din ang DMW para sa pangkabuhayan o kaya ay employment opportunities para sa kanila. Nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Lebanon kung saan voluntaryo ang pagre-repatriate sa mga Pilipino roon. Samantala, Jester, no, ay patuloy pa rin ang Migrant Workers Office sa pagbibigay ng tulong sa mga kailangan doon sa mga nasa shelters na nasa 80 Pilipino na nananatili sa shelters sa Beirut. Jester. Nagulat mula sa Pasay, maraming salamat, Faith Del Mundo. Tuloy-tuloy naman po ang paghahatid ng tulong ng Alagang Kapatid Foundation sa mga kapatid natin sa Bicol na sinalanta ng Bagyong Christine. Kanina, binisita ng Alagang Kapatid ang mga kababayan natin sa San Fernando, Camarines Sur para mamahagi ng pagkain. Kahit hirap pasukin ang lugar, binitbit pa rin nila ang soup kitchen sa mga kasulok-sulukan na barangay para maabutan ng tulong ang mga kapatid natin na binagyo. Kahapon, namahagi rin ng hot meals ang Alagang Kapatid sa sitio Paklas sa Barangay Poblasyon sa Libon, Albay. Kanin at adobo ang pinamigay natin na hapunan sa mga kapatid nating binagyo.
Nag-aalala naman si Bini Maloy para sa kanyang mga kaanak na naapektuhan ng bagyong Christine sa Lemery, Batangas. Ayon sa P-pop star, hindi raw niya makontak ang kanyang tiyahin nang manalasa ang bagyo. Nakatira sila malapit sa dagat kaya naman ramdam daw nila ang malakas na hangin. Gumawa na raw siya ng paraan para mapuntahan sila at magbigay ng tulong. Naging source daw niya ng comfort ang Bini member sa kinahaharap niyang pagsubok. Mensahe ni Maloy sa kanyang mga kababayan sa Batangas, huwag panghinaan ng loob. Susunod, daan-daan libong residente sa India inilikas dahil sa bagyo. 13 sugatan sa pagsalpok ng tourist bus sa isang trailer truck sa Malaysia. At K-pop group na Eunice, idinaos ang kauna-unahan nilang FanCon sa Pilipinas. Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Hindi lang sa Pilipinas naranasan ng matinding pag-ulan at baha ngayong linggo. Sa bansang India kasi, aabot na sa kalahating milyon ang inilikas dahil sa bagyo. Nasa frontline na balitang yan, si Gerard de la Peña. Puspusan ang pagpapalika sa mga residenteng nakatira malapit sa dagat sa Odisha, India bago pa man tumama doon ang bagyong Dana. Kabilang ang matandang babaeng ito na hirap ng maglakad. Pasado hating gabi kahapon nang magsimulang manalasa ang bagyo. Sa lakas ng hangin, nagtumbahan ng mga fuel pump ng gasolinahang ito. Maraming puno ang nagbagsakan at humambalang sa kalsada. Ang isang motorsiklo, binuhat na lang para maitawid sa bumagsak na puno. Ang matinding ulan, nagdulot ng baha sa ilang kalsada. Aabot sa kalahating milyong katao ang inilikas dahil sa bagyo. Milyon-milyon ding halaga ng mga pananim ang nasira matapos malubog sa tubig. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa Malaysia naman, 13 ang sugatan matapos mabangga ang sinasakyan nilang tour bus. Kabilang sa mga isinugod sa ospital, ang 11 turista galing Japan. Base sa investigasyon, mabilis ang takbo ng bus nang bumangga ito sa likuran ng isang trailer truck. Sugatan din ang driver at tour guide ng grupo. Patuloy na nagpapagaling ang mga biktima sa ospital. Sa sports, mga kapatid, change arena muna. Ang decorated Pinay Muay Thai star na si Islay Erica Bumogaw nasasabak na rin sa One Championship. All set na ang debut match ni Erica sa Bangkok, Thailand sa One Friday Fights 86 sa November 8. Excited na raw ang 23-year-old Pinay fighter na lumaban dahil matagal na niyang pangarap sumali sa One Championship. Sa ngayon, number 1 sa world rankings ng 45-kilogram female category ng Muay Thai si Islay. Samantala, isang stream for a cause ang handog ng esports team na Fnatic Onic Philippines para sa mga binagyo. Kahapon, i-livestream ng players na sina King Perez at Jan Kirk Gutierrez ang kanilang League of Legends game sa Facebook. Dito, nagbigay ng donation ang mga nanood sa pamamagitan ng kanilang GCash account. Nagpasalamat sila sa mga nagbigay ng donasyon. Ilalabas nila ang transparency report ng mga donasyong ibibigay sa Tanging Yaman Foundation Incorporated. Nagwagi bilang kampiyon ang Fnatic Onic Philippines sa MPL Season 14 noong October 20. Buhay na naman ang bayanihan sa gitna ng kalamidad. Ang ilang Pinoy celebrities hindi pinalagpas ang pagkakataong tumulong. Ang Nation's Girl Group na Bini magdodonate ng 1 milyong piso mula sa kanilang Biniverse concert para sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Maging ang fans ng Bini bumuo na rin ng donation drive para sa mga binagyo. Kabilang sa mga tinatanggap nilang donasyon ang hygiene kits, tuwalya, kumot, toothbrush, sanitary pads, vitamins at ready-to-eat na pagkain. Dobleng saya naman ang hatid ng Quizmosa at ng ating cheese master na si OG Diaz.
Napapanood na ang pinakabagong kapatid game show ni Ogie na Quizmosa tuwing 2:30 ng hapon after Eat Bulaga. Pero ang hindi nakakapanood niyan, pwede namang humabol sa Quizmisan dahil mapapanood na rin ang Quizmosa tuwing 11:30 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. Magsisimula na ang late night slot ng show mamaya. Tampok dyan ang ating sports tito na si Mikey Reyes, kasama pa sina Anex Calieja, Eric Nicolas at Jabo All-Star. Susunod sa Happy Weekend, kakasaka ba sa No React Challenge sa isang horror house? At K-pop sensation na Eunice nagbigay ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Wagi ang DLSU Lady Spikers kontra UE Lady Warriors sa second game ng Shakey's Super League. Lamang pa ang UE sa first set pero nakabawi ang DLSU sa second hanggang sa katapusan ng laban. Si Shivana Laput ng Lady Spikers ang itinanghal na MVP matapos makakuha ng 18 attacks at 2 blocks. Bago yan, una nang pinutol ng FEU Lady Tamaraos ang unbeaten run sa liga ng UST sa first game sa Pool E kanina. Sinubukan pang dumikit ng UST sa third set pero nakabawi at nilampaso pa rin sila ng FEU sa 3 straight sets. Third at last game naman ngayong araw ang tapatan ng Ateneo de Manila University at University of the Philippines sa Pool F. Kahit may bagyo, tuloy lang ang Pinoy fans sa pagsuporta sa K-pop girl group na Eunice sa kanilang first ever FanCon sa bansa. Napahiyaw ang Pinoy fans nang i-perform ng Eunice ang cover nila ng Bini hit na Pantropiko kagabi sa New Frontier Theater. Happy ang 8-member girl group na makapag-perform para sa kanilang fans sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Christine. I-donate ng grupo ang bahagi ng proceeds ng kanilang FanCon event sa mga nasalanta. Magpe-perform ulit ang Eunice ngayong araw sa waterfront sa Cebu. 2 sa members ng K-pop girl group ay Pinay. Andre, Nikki, medyo may kalaliman yung tanong ko sa inyo ngayon. Paano nyo ba hinaharap ang mga matitinding pagsubok sa buhay? Wow, oo nga no. Panalangin pala natin at malasakit sa mga nasalanta ng Bagyong Christine, mga kapatid. Ako, tumatakbo para kailangan ko ng katahimikan, peace of mind at nagdadarasal. Ako siguro dinadaan ko sa humor, pero kasi kailangan lang natin lagi ng hope. Kasi diba, ang buhay naman ay may hangganan. Hanggat merong buhay, may pag-asa. Okay, natanong ko yan kasi hindi kayang pagbagsakin ng bagyo at kalamidad, syempre ang pagiging masayahin at matatag ng ilan nating mga kapatid. Tulad na lang po ng isang kwelang TikToker na kahit bumabagyo na, feel na feel pa rin ang pagiging broken-hearted. Okay, tagal kitang hinanap. Okay, tagal ko rin nangarap. Ito iba naman. Di bali na baha, basta fresh. At napasayaw pa nga. Pero eto lang paalala mga kapatid, may mga sakit na pwedeng makuha sa baha. Kaya doble ingat pa rin tayo. At kahit pa likas na masayahin at matatag, tayong mga Pilipino, tuwing may sakuna, dapat pa rin tugunan ng mga kinauukulan ng mga problema ng bayan at maglatag ng mga pangmatagalang solusyon. Ayan. Yung magandang paalala sa dulo. May katatawanan pero kailangan seryosohin pa rin mga ganyang sitwasyon. Ulit, pinagdadasal po namin lahat ng mga nasalanta natin na kapatid dahil sa Bagyong Christine. At mga kapatid, 60 days na lang po at Pasko na. Yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.